Pagdating sa bahay ay nagmamadaling dumiretso si Almira sa kanyang kwarto. Agad niyang binuksan ang kanyang laptop at halos nanginginig pa ang kanyang daliri habang tinitipa ang pangalan ni Juancho. At nang lumabas ang mga impormasyon tungkol dito, at halos natulala siya habang titig na titig sa screen ng kanyang laptop. Muntik pa siyang mapasigaw nang may tumapik sa kanyang balikat. Ano nangyayari sa iyo? May problema ba, anak? May pag-alalang tanong naman sa kanya ni Aurora. Marahang umiling naman si Almira. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa ina ang natuklasan. Almira, kahit kailan, hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Kaninang pagdating mo ay nasa veranda ako at kitang-kita ko ang pagmamadali mo, kaya hindi mo ako napansin. Habang nagsasalita ang ginang ay napatingin ito sa screen ng laptop ng anak. Napakunot ang noo niya nang makilala ang pangalan ng lalaki. Parang nahuhulaan na niya ang dahilan ng pagkataranta nito. Nakita mo na ba siya? Patuloy niyang pag-uusisa rito. Hindi pa, mama. Marahang isinara ni Almira ang laptop at pabuntong hininga na hinarap ang ina. So, may pagkakataon ba na makilala mo siya? Alanganin ang pagkakangiti ni Aurora at marahang umupo sa gilid ng kama. Alam niya na matagal nang may itinatagong damdamin ang anak sa binata ng mga Almeda. Mama, kapatid pala siya ng boss ko at next week, habang nasa tour si Agatha, siya ang pansamantalang mag-aasikaso ng kumpanya rito. Ibig sabihin, siya ang magiging boss ko pasamantala. Biglang kinabahan naman si Aurora sa narinig, pero hindi niya pinahalata sa anak. Alam niya ang reputasyon ni Juancho Almeda pagdating sa mga babae at natatakot siyang mapabilang si Almira sa mga babaeng pinaiyak nito. Ano ang problema kung siya ang magiging boss mo next week? Mas mainam nga yun dahil may pagkakataon kang kilalanin siya. Mama, sa tingin mo, mapapansin niya ako? Matagal na tinitigan ni Aurora ang anak bago muling nagsalita. Anak, napakaganda mo. Kung si Rafael nga napansin ka, si Juancho Almeda pa kaya? Pero alam mo naman na halos weekly kong magpainit at magpalit siya ng babae. I know, ma. Pero still, magbabago rin siya. Biglang nalungkot naman si Almira nang maalala ang huling nabasa tungkol sa bagong girlfriend nito. Anak ito ng isang senador sa Pilipinas at nakita na rin niya ang litrato nito. Napaka-elegante nito at sa unang tingin pa lamang ay malalamang galing ito sa isang mayamang pamilya. Kung ako ang masusunod, mas gusto ko si Rafael dahil alam kong totoong mahal ka ng batang yon. Mama, please, kalimutan na natin ang tungkol sa kanya. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa inyo na hindi love ang nararamdaman ko para sa kanya. It was just an infatuation. Kabataan lang, nararamdaman labang ng isang teenager. Naiiling na wika naman ni Almira. Okay, pero mag-iingat ka ha. Kay Juancho Almeda, hindi ko siya gusto para sa iyo, anak. Hindi na naitago ng ginang ang pagkadisgusto sa binata. Tumayo na ito at hinagkan pa sa tuktok ng ulo ang anak bago lumabas ng silid. Samantalang sa Pilipinas ay abalang-abala si Juancho habang pinag-aaralan ang mga financial report ng mga negosyo nila. Juancho, pinabibigay sa iyo ng kapatid mo ito. Ipinatong naman ni Ariana ang isang white envelope sa ibabaw ng mesa ng anak. Ano to, ma? Nakakunot ang noo niya habang binubuksan ang envelope. Bakit kayo pa ang inutusan niya para dalhin ito dito? Pwede naman siya sa akin niya
i-email to, hindi ba? Na-impress ako sa kanyang curriculum. Makahulugang tugon naman ni Ariana. Mami, hindi ko gusto yung iniisip mo. Agad na nahimiga naman ni Juancho ang gustong ipahiwatig ng anak. Alam mo anak, wala naman akong ibang ibig sabihin. Pero tingnan mo ang larawan niya. Napakaganda niya, hindi ba? Tumayo pa ito sa tabi ng anak at inayos ang papel na hawak nito upang makita nitong mabuti ang litrato ng kasama sa email na pinadala ni Agatha. Mami, ang sabi mo, huwag titingin sa panlabas na kaanyuan. Oo nga't maganda siya at maganda rin ang kanyang record. Pero hindi yun nangangahulugan. Nakwalipakado na siya na maging assistant ng kapatid ko. Kailangan ko pa rin siyang i-evaluate kung maayos ang kanyang performance. At kapag napatunayan ko na hindi niya kaya ang kanyang trabaho, without second thought, I'll fire her. Walang kangiti-ngiting tura niya sa ina habang titig na titig sa hawak na litrato. Ano ka ba naman, Juancho? Kailan ka pa naging cruel sa isang babae? I just want to remind you ha, ang kapatid mo ang may-ari ng kumpanya at siya rin ang tumanggap kay Almira, kaya sa kanya ang final decision. Halos pandilata naman ni Ariana ang anak at nakapamaywang pa siya rito habang nagsasalita. Mami, hindi natin dapat pagtalunan ang tungkol sa babaeng ito. Muling itinupi naman ni Juancho ang papel na hawak at muling ibinalik sa loob ng envelope. Napasimangot naman na umupo si Ariana Cecilia na nasa harapan ng mesa ng anak. Aywan ko ba sa'yo? Parang ang init ng dugo mo sa assistant ng kapatid mo. Ang sabi naman sa akin ni Agatha, mabait at maaasahan sa trabaho. Natigilan bigla naman si Ariana at matamang tinitigan ng anak bago muling nagsalita. Kilala mo ba si Almira? O baka naman, isa siya sa mga naging babae mo? Napahawak naman sa batok si Juancho. Mukhang walang balak ang ina na tigilan siya. Mami, hindi ko siya naging girlfriend dahil hindi ko siya kilala. Basta I don't like her. Hindi rin maipaliwanag ni Juancho sa sarili kung bakit mabigat ang loob niya sa assistant ng kapatid kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal. Walang imik na lamang na tumalikod si Ariana. Tama ang kanyang anak. Hindi nila dapat pagtalunan ang tungkol dito. Pagpasok ni Almira sa opisina ay naabutan niyang panay ang bulungan ng mga kasamahan niya at mahahalata sa mukha ng mga ito ang excitement. Nilapitan niya ang mga ito at nakangiting nagtanong. Ano nangyayari? Oh my God, Almira! Nakita ko na ang lalaking pinapangarap ko. Tila nangangarap na tugon naman ni Irene. Isa itong Canadian, pero ang lola nito ay isang Pinay, kaya siguro magkasundo sila nito. Dahil kahit papaano, ay may dugong Pinoy pa rin ang nanalalaytay sa ugat nito. Akala ko ba nakilala mo na ang lalaking pinapangarap mo? Yung client natin sa Arizona. Pang-iinis niya rito habang naiiling na tinalikuran ang mga kasamahan. Marami siyang aasikasuhing trabaho sa araw na ito, kaya wala siyang oras na makipaglokohan sa mga ito. You're so sungit talaga. Baka kapag nakita mo yung sinasabi ko sa'yo, mahalin mo na siya. Nakangiting tugon naman ni Irene. Sa baluktot nitong pagtagalog, sinabayan niya pa ng paglalakad. Si Almira at panay ang pang-aasar niya rito. Pinandilata naman ito ni Almira. Will you please stop that? I just want to remind you, our working hours. Sa halos ilang linggo na niyang pagtatrabaho rito, ay napag-aralan na niya ang ugali ng mga kasamahan. Palibhasa halos karamihan ng mga empleyado ay babae, kaya hindi nakaligtas ang mga gwapo nilang kliyente. Nang mapatapat siya sa kanyang pwesto, ay maingat niyang inilapag ang hawak na kape. At nang akmang uupo na siya, ay siya namang dating ng sekretary ng boss niya. Good morning, Almira. Masayang bungad naman ito. Good morning. Kumusta ka? Nakangiti niyang tugon rito. Well, I'm okay. Sabi niya rito.
Napagikik pa ito sa huling sinabi. Napakunot naman ang noo ni Almira. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin at wala siyang panahon para alamin pa ang pinagsasasabi ng kaharap. Dahil maraming trabaho siyang dapat pagtuunan ng atensyon. May kailangan ka ba sa akin? Muling baling niya rito. Hindi naman pupunta ito sa pwesto niya kung wala itong kailangan. Oh my God, I almost forgot. Natampal pa nito ang kanyang noo bago muling nagsalita. Our lady boss is looking for you. Pagkasabi nito ay nagmamadali ng umalis. Hindi maiwasan ni Almira na mapangiti sa naging reaksyon naman ni Helen. Parang biglang nataranta ito pagkaalala sa iniutos ng boss nila. Sa loob naman ng opisina, ni Agatha ay nagtatalo sila magkapatid. Hantarang ipinapakita ng kanyang kuya ang pagkainis nito sa kanyang assistant at ang ipinagtataka niya ay wala naman itong dapat ikainis. Bakit hinahayaan mong abusuhin ka ng empleyado mo? Kuya, kanina ko pa ipinapaliwanag sa'yo na late na umuwi sa Almira. Kagabi dahil may mga tinatapos siyang trabaho. Hindi ako katulad mo. I'm not a slave driver. I consider my employee situation. Malapit nang maubos ang pasensya ni Agatha sa nakakatandang kapatid. Tumayo naman si Juancho sa harap ng kapatid. If you want to be a successful businesswoman, you should be like me. Hindi ako kayang paikutin ng mga empleyado ko. And yes, I understand that she worked until midnight. But that's the part of her job. And the company paid her. Kuya naman, kung alam ko lang na mag-aaway tayo dahil sa assistant ko, sana hindi na lang kita pinilit na pumunta rito. Napahawak pa sa noo si Agatha. Napapagod na siya magpaliwanag dito. Kahit anong sabihin niya ay laging may pagkontra ito. Hey, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Tinuturuan lang kita kung paano makitungo sa mga empleyado mo. You need to be firm with your company policy. If the working hours is from 9 a.m. to 6 p.m., all your employees should be here before or exactly 9 o'clock. Kung sa oras ay hindi sila makakasunod, huwag ka nang umasa na masusunod pa ang ibang rules and regulation ng kumpanya mo. You're impossible, kuya. Tanging nasabi na lamang ni Agatha bago napatingin sa orasan. Any moment, dadating na si Almira. Naputo lang ang pagtatalo nila na may kumatok. Bumungad ang nakangiti niyang sekretarya. Ma'am, nandito na po si Almira. Pag-aanunsyo naman ni Helen. Nang makapasok naman si Almira sa opisina, ay hindi niya inaasahan ang madadatnang bisita. Ilang segundo rin siyang natigilan habang titig na titig kay Juancho Almeda na buong tikas na nakatayo sa gitna. Kung hindi pa niya narinig na binanggit ni Agatha ang pangalan niya, ay hindi pa siya matatauhan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Alanganin niyang bati sa dalawa. Almira, mabutit dumating ka na. I have an emergency meeting with one of our supplier. Ikaw na ang bahalang mag-orient kay kuya tungkol sa mga transaksyon natin. Nagmamadaling dinampot ni Agatha ang kanyang shoulder bag at bago tuluyang umalis, ay hinarap nito ang kapatid. Kuya, tutuloy na ako sa airport mamaya and be good to Almira. Huwag mo siyang pahihirapan. Bili niya rito bago tinapunan na makahulugang tingin. Si Almira naman ay halos hindi makahinga sa bilis ng tibok ng puso niya habang nakatingin kay Juancho. Ngayon niya napagtanto na ganito pala ang pakiramdam kapag kaharap mo na ang lalaking pinapangarap mo. Tutunga nga ka lang ba dyan buong maghapon? Sayang naman pinapasweldo sa'yo ng kumpanya. Puno ng sarkasmong tura naman ni Juancho habang pinag-aaralan ang kabuuan ng kaharap. Pakiramdam ni Almira ay namula ang buong mukha niya sa kahihiyan. Medyo nadismaya siya dahil sa kagaspangan ng ugali ng lalaki. Sir, ito na po ang files ng mga supplier natin. Ito po ang folder. Kailangan ko ang files ng bawat isa.
ng mga employer rito. Kasama na ang sayo. I will not tolerate the laziness and compulsion on this company. Alam kong mabait ang kapatid ko pero sa nakikita ko, inaabuso ng iba dyan ang kabaitan ni Agatha. Napatiim naman ang bagang ni Almira. Hindi niya nagustuhan ang narinig dito at talagang nauubos na ang pasensya niya. Mr. Almeda, ako ba ang pinariringgan mo? Kung hindi mo ako gusto rito, sabihin mo ng diretso. Nanggigigil siya sa galit. Yes, I don't like you. I don't like you either. Mabilis na putol naman ni Almira. Sa sasabihin pa sana ni Wancho. Natigil sandali si Wancho at nang lingunin niya ang babae, ay kitang-kita niya sa mukha nito ang galit. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipagtalo siya sa isang magandang babae. Madalas kapag ganito kaganda ang kaharap niya, ay sa kama sila humahantong. Get all your things and you're fired. Inis na sabi naman ni Wancho bago binalikan ang atensyon sa mga folder na nakapatong sa ibabaw ng mesa ng kapatid. Nanlaki naman ang mga mata ni Almira. Hindi siya makapaniwala na sa mga sandaling ito ay wala na siyang trabaho. Na matanggap siya rito sa kumpanya ay natuto siya mangarap. Muli na balang araw ay makakapagtayo rin siya ng sariling negosyo. Ngunit sa pangyayari ngayon ay mukhang malabo na ito. What are you waiting for? Get all your things and vacate your post. I don't need you here. Pasinghal na pahayag naman ni Wancho na mapansin na hindi kumikilos ang babae sa nasa harap niya. Ano nangyayari rito? Nasa elevator pa lang ako. Dinig na dinig ko na ang boses mo. Wika naman ni Ariana pagbungad sa opisina ng bunso niya. Nagulat na napatayo naman si Wancho. Mami, anong ginagawa mo rito? Sana sinabi ninyo na pupunta ka rito para nagsabay na tayo ng flight. Talagang nabigla siya sa pagsulpot ng ina. Linapitan siya nito at hinalikan sa pisngi. Nasa business trip ang daddy mo. Naiinip ako sa mansyon. Kaya naisipan ko na sumunod dito. Ang akala ko maaabutan ko si Agatha. Teka lang, sino ba ang sinisigawan mo? Nabaling ang tingin naman ni Ariana sa babaeng nakatayo sa harapan ng anak. Kung hindi siya nagkakamali, ito na ang dahilan ng pagkakakunot noon ng anak. You must be Almira, right? Nakangiting tanong naman ng ginang sa dalaga nang namukhaan niya ito. Yes, ma'am. Alanganing tugon naman ni Almira. Ako nga pala si Ariana, ang mami nitong gwapong binata sa harapan mo. Naikwento ka na sa akin ni Agatha. At ang sabi ng anak ko, gustong-gusto niya ang mga ginagawa mo. Hindi na maiwasan ni Ariana na magpakita ng pagkagiliw sa dalaga. Nice meeting you, ma'am. I want you to call me tita. Kilala ko ang mami mo. Kahit hindi kami nagkaroon ng chance na maging magkaibigan. May pagkakataon noon na nagkakasama kami sa charity event. Isa pa, ikaw ang assistant ng anak ko. Kaya gusto ko maging komportable ka sa pagtatrabaho rito. Mami, kailangan na niyang bumalik sa mesa niya. Kailangan na niyang iligpit ang lahat ng mga gamit niya. Walang kangiti-ngiting sabat naman ni Wancho. At habang nagsasalita, ay kay Almira ito nakatingin. Napayuko naman si Almira. Kailangan na lang niyang tanggapin kung ano ang nangyayari ngayon. Kahit makipagtalo pa siya kay Wancho, ay alam niyang wala rin patutunguhan ito. Huwag mong sabihin sa akin na tinanggal mo siya. Pinandilata naman ni Ariana ang anak. Naninibago siya rito. Dahil hindi ito ganito makitungo sa mga babaeng nakakasalamuhan nito. Excuse ma'am, lalabas na po ako. I think your son's decision is final. Nice meeting you again, Mrs. Salameda. Nagmamadaling tumalikod naman sa Almira. Dahil kung mananatili pa siya ng ilang minuto sa loob, ay baka hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. No, iha. Just stay here. Mariing pahayag naman ni Ariana.
Natigilan naman si Almira na nasa may pintuan na. Juancho, wala kang karapatan magtanggal ng empleyado ng kapatid mo. Si Agatha ang tumanggap sa kanya, kaya si Agatha din lang ang magtatanggal sa employee niya. Galit na hinarap naman ni Ariana ang anak. Mami, hindi ko alam anong nangyayari rito. Please, let me decide on this. I'm just concerned for my sister. Do you think your sister will appreciate your concern? Si Almira ang pinagkakatiwalaan niya rito. Tapos pagbalik niya, wala na ang assistant niya. Nilapitan naman ni Ariana ang anak at marahang tinapik ang balikat nito bago muling nagsalita. Iho, kung ano man ang nakaraan ninyo ni Almira, kalimutan na ninyo yon. Wait, Mami, anong pinagsasabi mo? Naiiling naman si Juancho sa tinatakbo ng isip ng ina. Si Almira naman ay hindi napigilang sumabad sa usapan ng mag-ina. Gusto niyang itama ang maling akala ni Mrs. Salameda. Ma'am, wala po kaming nakaraan ng anak ninyo. Kung halos lahat ng mga babae sa Pilipinas ay pinapangarap ang isang Juancho Almeda, ako po ay hindi kabilang sa kanila. Natuwa naman si Ariana sa narinig. Sa tingin niya, ay nakahanap na ng kaptapat ang kanyang anak. I know Almira, a decent woman like you, ay hindi karapat-dapat dito sa anak ko. Huwag ka mag-alala, you still have your position. Tiningnan niya ang anak na may pagbabanta rito. Nakahinga naman na maluwag si Almira. Laking pasasalamat niya kay Mrs. Almeda dahil kinampihan siya nito.